Isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen. Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Opo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex sed lex. Kasi sinasabi naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan, batas yan. Wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. Sabi niya, Figure of speech. Yun po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin. Gagawa kayo ng isang public statement. Pagkatapos, pakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin nga. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Ang buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang magsalita? Pwede bang isuspend natin ang rules natin? Yung rules ng para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan eh. Huwag mo na i-push ang... pero hindi ata pumayag ang plenaryo na isuspend muna ninyo ang rules na direktang makasagot si Ombudsman Boying. Sinesave na nga nila. Nililigtas na nga nila doon sa kahihiyan na maaaring niyang kasangkutan. Sa akin naman kasi, hindi kahihiyan yun eh. Sabi ko pa nga sa kanya, para wala siyang masabi. Magkaibigan kami yun talaga eh. Di ba? Saksing buhay po ako dyan, Sen. Opo, ka naman eh. Ibig ko sabihin, walang kaibigan dito pag pinag-uusapan ng interes ng bansa. Kaibigan ko nga siya, kaya tinatama ko siya eh. Tama po. Yun ang tunay na kaibigan. Tama. Katulad mo, Nelson. Diyan. Pag nagkamali ang isa sa inyo, siyempre, paalalahanan ng isa. Tama po. Gusto mo lang may papakita eh. Kasi kung halimbawa, nagkamali si Nelson, pag sasabihin mo, Nelson, sige, ituloy mo yan. Kung sintidor ang tawag doon, Sen. Nasa lugar ka kanya, tuloy mo pa yan. Kung sintidor. Aapuyuhin mo pa yan. Ano mangyayari sa kanya pagka ginawa mo yan? Ikapapahamak Pero tayo po, tinatama natin. Hindi lamang sa kaibigan ko siya, higit sa lahat, para siya katatama po sa interes ng ating bansa. Doon. Ngayon, nakita ko naman yung alumpihit sila, pero mukhang sa pagitan ng mga pamamuluktot ng pananalita na ipakita nila pa. Kami naman po kay pumapayag naman po sa inyong gustong naging naging bulaklak lang po, ng dila naman po yan. So makikita mo doon na parang meron na rin namang meron na rin remorse siguro. So wag mo nang ipilit naman. Naihayag ko na yung gusto kong mangyari. Bilang isang maginoo nga naman, Sen, tama din naman yun. Sa inyo ko natutunan nyo, kapag ang isang tao nakita mo lugmok na, huwag mo nang tapakan pa. Nakita mo na lugmok di ba, Sen? Pitikin mo na lang. Alalayan mo ng bubakot. Maikli lang, Sen. Yung naman sa part ng DOJ, ano naman ang napag-usapan ninyo? Hindi, kasi... Department of Justice. Hindi, nabanggit yung kasi nakita ko sa statistics namin, meron silang confidential funds Okay lang naman yun kasi maraming opisina mayroong confidential fund. Nakita ko lang na yung pagkakasunod-sunod ng confidential fund, halimbawa 2024, parang 180
168 o 186 million lang ang confidential fund ng DOJ. Opo. 2025, naging 1.5 billion. Eh sabi ko, teka muna, pwede nyo bang ipaliwanag, bakit naman ako biglang umarangkada ito ng mahigit 800%? Ang laki. Opo. So bulungan ng bulungan, naghahanap ng kasagutan. Ang sabi kasi po noong 2025, ang DOJ po, naghahanap po ng mga nawawalang sabungero na Missing sa bungero. na itinapon po yata kanya sa lawa ng Taal. Opo. Wala na ba kayo kung maisip naman na dahilan naman? Nang dahilan sa paghanap nyo ng sabungero Opo. at nakahanap kayo kako ng mga buto ng palaka, yun ang 1.5 billion. So nakahanap ako ngayon ng dahilan, natapyasan ko yung 2026. Bakit magkano hinihingi nila ngayon? Ganun pa rin. Hindi, dinagdagan pa namin eh. Kaya sabi ko, Mr. Sponsor, masyadong malaki itong 786 Milyon. Opo. billion na ito, sabi ko. Bilyon sa DOJ. Milyon para sa 2026. Opo. May naisip po akong amendment dahil po naaawa po ako sa mga tao sa may banda ng Marcos Highway. Pwede ko po sanang hingin sa inyo na ako po ay gagawa ng isang item rito na tatawagin nating anong pangalan nun? Ay, hindi, yung mismong yung opisina nila kung tawagin ay dispute resolution. Nakita ko sa mahabang panahon magmula 2022 hanggang 2026, 2025. Bakit ka ako 186 million lang ito? Opo. Napakakawawa. Minamaliit ba ninyo ang kahalagahan ng Dispute Resolution Office? Kung tutusin mo, pagka ito ay nabigyan nyo ng impetus ito yung natulungan ninyo. Yung prevention ng marami pang mga kaso na magaganap. Oo. Makakatipid tayo sa maraming resources ng government. So yung pong kalahati nitong 796 million na confidential fund na ito, yung kalahati, ibigay po natin para magkaroon po ng sapat na ito. So in proper time, Mr. Sponsor, in proper time, mag-a-amend ako, bawasan natin ito, ilalagay natin dito. Ayun.